Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Good morning. Nabatian po tayo sa ating yung mga sa katabi natin, yung mga sa likod, katabi po natin. Last month po ay meron po tayong series about healthy and unhealthy church member. At layunin po natin na maging maliwanag sa ating lahat, biblically speaking, kung sino talaga yung member ng church at kung sino yung hindi member ng church. Dahil maski ang Bible ay binibigyang linaw yung kaibahan noong ikaw ay member sa church or kung ikaw ay attender o sympathizer lang ng church. Although you go to church dahil sinabi ng magulang mo o may nag-aya sa iyo dito, some of you are bunga o kayo ay bunga ng pag-aaya ng ibang tao. Praise God sa ganung bagay. Pero sa mga seryoso na sila ay magkaroon ng relationship with God, ay nababago yung kanilang pananaw na hindi lang sila pupunta dahil mayroong nag-aaya sa kanila or kaya dahil sinabi ng magulang nila o kaya ay dahil andito yung kaibigan nila, andito yung kapatid nila, kundi dumarating yung time that you have a personal decision and commitment na pupunta ako sa church para sa Panginoon. And very, very, very important yun dahil mismo ang Bible ay binibigyan ng linaw yung pagkakaiba ng tupa at saka ng kambing. Ano yun? Yung tupa at kambing. So, yung mga tunay na talagang they have a true and committed relationship with God. At ngayong umagang ito, o ngayong buwan na ito, ay meron po tayong bagong series. At bago po banggitin yung pamagat ng ating ituturo, ay magbibigay muna ako ng example at siguro sa bandang gitna, tsaka ko sasabihin yung pamagat ng ating ituturo. Pero samahan niyo ako sa Genesis 21. If you have your Bible, or sana na meron talaga kayong Bible, kundi kaya yung tablet or cellphone, buksan nyo sa Genesis 21. At dito ay magpaparamdam tayo what will be our topic. At magkakita ko ng tatlong example about dun sa ating topic. Genesis 21. Okay. At ito na po, ano? Ito yung tungkol sa covenant or sa kasunduan ni Abraham at ni Abimelech. Okay. Sabi sa verse 22, Genesis 21 verse 22, ng panahon yun, isinama ni Haring Abimelech si Phicol, pinuno ng hukbo, at sila ay nagpunta kay Abraham. Sinabi ni Abimelech kay Abraham, sa lahat ng gawain mo ay pinagpapala ka ng Diyos. Isumpa mo ngayon sa harap ng Diyos na hindi mo ako dadayain, pati ang aking lahi. Kung paano ako ay naging tapat sa iyo, ipangako mo rin na magiging tapat ka sa akin at sa lupain ito na tinitirhan mo ngayon. Ano sagot ni Abraham? Nangangako ako. Ngunit nagreklamo si Abraham kay Abimelech tungkol sa isang balon na idagaw ng alipin ng hari, ng mga alipin ng hari.
Sumugot si Abimelech, hindi ko nalalaman yun. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Nagkasundo ang dalawa at binigyan ni Abraham si Abimelech ng iba't ibang ng ilang tupat baka. Binukod ni Abraham ang 7 tupa ng kanyang kawan. Anong kahulugan nito? Tanong ni Abimelech. Sumugot si Abraham, ito'y para sa iyo bilang pagsang-ayon mo sa akin. Bilang pagsang-ayon mo na sa akin ang balon na ito. Kung ang lugar na yon, kaya ang lugar na yon ay tinawag na Beersheba, sapagkat doon ay nanumpa sila sa isa't isa. Okay, verse 32, matapos ang sumpaan yun, bumalik sa lupain ng mga Pilisteo, si Abimelech at si Phicol, sa pinuno ng kanyang grupo. Okay, pagkaalis nila ay nagtanim naman si Abraham ng punong tamarisko sa Beersheba at sumamba kay Yahweh, ang Diyos ng walang hanggan. Mahabang panahong nanirahan si Abraham sa lupain ng mga Pilisteo. Gusto ko pong bigyan natin ng pansin dito yung sa verse 23, yung sinabi doon na isumpa mo ngayon. Isumpa mo ngayon. Ibig sabihin ay ano yung isumpa mo? Isumpa mo ngayon. Pangako. Okay? Isumpa mo ngayon. Pangako mo ngayon. Okay? Tapos sa verse 24, sabi dito, o verse 23 pa rin, yung sabi dito sa bandang huli, ipangako mo rin na magiging tapat ka sa akin. Ipangako mo. So, yung salitang isumpa mo at yung salitang ipangako mo, okay? Tapos sa verse 24, nangangako ako. Okay? Tapos sa verse 27, ano yung sabi doon? Verse 27, tingnan nyo. Verse 27, ano doon? Nagkasundo ang dalawa. Okay? So, merong nangyaring pangako at yung pangako na yun ay pinagkasunduan ng dalawang partido. Okay? Tapos, sa verse 31, ano tinawag doon sa pangalan ng lugar na kanilang pinagsumpaan? Beersheba. Okay? Sa English ay well of oats, o kaya ay balon ng pangako, okay, o sumpaan. Tapos sabi sa verse 32, matapos ang sumpaang iyon, okay, matapos ang sumpaang iyon. So, in other words, ay merong nangyaring kasunduan or tipan or covenant sa Ingles na kung saan ay ito ay pinagkakasunduan ng dalawang panig. Okay? So, meron kang sinabi sa akin na kondisyon, okay, agree ako. Ito naman yung pinapangako ko. Meron kong kasunduan yung dalawang panig. At nabanggit ko sa verse 34 na si Abraham ay matagal na nanirahan sa Pilisteo. Dahil nung time na yun ay hindi pa to promised land. Ang Philistine ay part ng Canaan. At yung Canaan na yun ay pangako ng Diyos later on. Okay? Pero nung time na to, ito ay, kumbaga ay nomads pa. Wala pang permanent address si Abraham. So, matagal na nanirahan si Abraham. Pero later on, ay ang Diyos ay nagsabi sa Abraham, Isaac, and Jacob. At yung, di ba, dumami sila? 12 tribes, tapos dumami sila, pumunta sila sa Egypt, naging milyon sila, 1,000 sila. At sabi ng Panginoon, yung pangako na Canaan ay yun ang magiging promised land. Pero huwag kayong gagawa ng anumang tipan o kasunduan sa kanila. Okay? Tingnan niyo yung 34 verse. Sige nga, pakilagay nga. 34, Exodus 34 verse 11. Sundin ninyo ang mga inuutos ko ngayon at palalayasin ko sa pupuntahan ninyo ang mga Mereo, Cananeo, part ng Canaan, yung Philistine,
Heteo, Perezeo, Hivita, at mga Jebuseo. Huwag kayong gagawa ng anumang kasunduan sa mga darat ninyo sapagkat iyon ay magiging patibong na ikapapahamak ninyo sa halip sirain ninyo ang kanilang mga lugar. So, nung una, merong kasunduan, tumira si Abraham dun sa Canaan o sa Palestine, pero later on, sabi ng Panginoon, don't make any agreement with them. Dahil yung Diyos nila ay i-influensyahan kayo at magiging Diyos nyo o magiging Diyos nyo yung mga Diyos-Diyosan nila. Sirain nyo yung kanilang mga altar. And it is a very clear idea na kailangan ay hanggang ngayon ay magpatuloy sa ating mga Christians that yes, nasa mundo tayo, pero hindi tayo nakikisali sa mundo. Hindi tayo humihiwalay tayo sa mundo. Kaya sabi ng Panginoon ay maski nga sa pagpili ng mapapangasawa, sa pagpili ng magiging mamahalin habang buhay, dapat ay pareho kayong may pananampalataya sa Panginoon. At ito ay doon pa lang sa Old Testament ay sinasabi ng Panginoon. Notice the word, magiging patibong sila at mapapahama kayo. Magiging patibong sila at mapapahama kayo. Now, another example, sa Deuteronomy chapter 29. Deuteronomy 29. Verse 10. Sabi dito, ngayon narito tayong lahat. Okay, maganda sa English, ano? Yung dito, okay. You are standing today, all of you, before the Lord your God, the heads of your tribes, elders, and your officers, all men of Israel. Kompleto sila. Your little ones, your wives, the sojourner, who is in your camp, from the one who chops your wood and the one who draws your water, so that you may enter into the sworn covenant of the Lord your God. Meron na naman salitang sworn covenant. Ibig sabihin, mayroong sumpaang pangako. Sworn covenant. Merong sumpaang pangako. Okay? Di ba? Merong nangyaring pangakuan. Okay? Ang Diyos sa Israelites. Meron bang version susunod? Okay? Which the Lord your God is making with you today, so that He may establish you as His people, and that He may be your God. That He may be your God. Nagpapakita ng relationship. Relationship. To be your God as He promised you, as He swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob. It is not with you alone that I am making this sworn covenant. Ibig sabihin, Abraham, Isaac, Jacob, tuloy-tuloy yung sworn covenant. Yung sinasabi ng Diyos sa mga Israelites na kumpleto sila noong araw na yon, He made a sworn covenant. Meron siyang ginawang pangako kay Abraham, Isaac, and Jacob. At ngayon ay ine-echo niya ngayon sa present time, nung time sinasabi ko ni I think si Moses sa mga Israelites. Okay? So, in other words, it's a binding relationship. It's a binding relationship. Merong relationship yung dalawang nagkakasundo. Hindi pwedeng magkasundo yung dalawa nang walang relationship. Okay? Now, doon sa pangakuan na yon ay merong kasunduan na ito ang gagawin. Okay? Meron akong responsibility, ito ang gagawin ko. Meron kang responsibility, ito naman ang gagawin ko. That's how the relationship of God and Israelites nung time na yon ay nagpa-function. So, number 3 example. Yung number 3 example ay tinatawag natin sa Bible school na Markan sandwich. Markan sandwich ang tawag dito. Kasi si Marcos ay meron siyang style ng pagsusulat. Wala tayong time para ipakita ko sa inyo dahil
nakalima o 6 na beses siyang naggumawa ng ganitong style na Markan sandwich. Ibig sabihin, meron siyang sinabi sa unang kwento, tapos meron siyang uling sinabi sa yung kwento sa kinento niya nung una, nirevisit niya uli. Pero sa gitna ay meron siyang sinabing palaman. Sandwich. So, theme o kaya topic, tapos topic revisited, and then palaman or yung main subject. Bigyan natin ng linaw yun. Yung binasa ni Ate Heli kanina, Mark, ano yung binasa ni Ate Heli, ni Deacon Heli? Mark 14. At yun ang ating bibigyan ng pansin. Sa Mark 14, tingnan natin. Buksan niyo yung Bible niyo. This is another way of reading the Bible in context. Kumbaga ay hindi yung kung ano yung gusto ng tagapagsalita ang marinig na mensahe, kundi marinig natin mismo yung mensahe ng Panginoon. At dito sa pangalawang example na ito ay mas bibigyan natin ng weight or bigat yung salitang covenant. Okay? Mark chapter 14. Makakasunod po ba kayo? Mark 14, verse, tingnan nyo yung Bible ninyo kasi may sequence yan o mayroong sandwich dyan. Verse, okay, ito. Verse 22, habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. At pagkatapos, ay kanyang pinaghati-hati ang tinapay at tinabot sa mga alagad. Sinabi niya, kunin ninyo ito. Ito ang aking katawan. Dumampot din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay iniabot din niya iyon sa kanyang mga alagad. At sinabi niya, at uminom silang lahat. Sinabi niya, verse 24, ito ang aking dugo, pinagtibay nito ang tipan ng Diyos. Okay? Andun yung salitang tipan, covenant, kasunduan, pangako. Okay? Ito ang aking dugo na ay binubos para sa marami. Okay? Now, tingnan nyo, ano ang nangyari before ng communion? Ano nangyari? Tingnan nyo yung Bible nyo. Sumagot po kayo. Ano ang nangyari before the communion? Verse 20. Binasa to ni Ate Didi ko niya. Ano nangyari before the communion? Ano ang, sa verse 20, ano ang idea niyo? Ito ay ang, sumagot po kayo. Tungkol sa, sabi dito, isa sa inyong 12 na kasabay ko sa ipagsasakuso ng tinapay sa mangkok. Okay, sige, tingnan pa niyo yung verse. Yun pala, verse 18. Habang sila'y kumakain, sinabi ni Jesus, tandaan niyo ito, isa sa inyo na kasalo ko, yun pala yun. Ngayon ay magkakanulo sa akin. Okay? Ano ba niya? Tapos yung verse, sumusunod ko ba kayo? Okay, verse 27. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako'y iiwan ninyong lahat sapagkat sinasabi ng kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupo. Ngunit sumagot si verse 29, sumagot si Pedro, kahit na po kayo iwan ang lahat, hindi ko kayo iiwan. Tapos sabi dito, verse 30, tandaan ninyo sa gabi ito, bago tumilaok ang manong, nang makalawa, 3 beses mo akong ilan. So, merong betrayal sa una,
Tapos, nagkaroon din ng betrayal sa pangalawa. At ang pinaka-palaman ay yung communion. Nakuha ko ba niya? Nasunod ko ba niya? Amen. Okay? Now, parang napapagitnaan ito ng dalawang betrayal of trust. Ng dalawang quote-and-quote, they look at themselves as a follower of Christ. Ay, ako, tagasunod ako ng Jesus. Okay? Although magkaiba sila ng response. Si Judas nagbigti, nagpakamatay. Si Pedro ay humingi ng tawad sa Panginoon. Pero, this story ay malaki ang, kung babasahin mo in context, ay malaki ang dahilan kung bakit sinabi pinagsunod ni Mark yung dalawang betrayal of trust. Dahil pinapakita dito sa verse, tingnan niyo yung Bible ninyo, sabi sa verse 24, sinabi niya, ito ang aking dugo, pinagtitibay nito ang tipan ng Diyos. In other words, ito ay mismong ang nag-conduct nito ay si Jesus ng communion. Just imagine that. Siya mismo ang nag-conduct. And this is the very first time na sinabi niya yung word na tipan. Hindi niya yung binabanggit sa anumang preaching niya. This was the first time na sinabi ni Jesus, ito ang aking tipan. Okay? Ito ang aking tipan. Ito ang aking tipan. Sinabi niya ito ang aking dugo, pinagtitibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. In other words, mayroong kasunduan. Tingnan niyo yung Bible ninyo, mayroong lumang tipan at bagong tipan. Mayroong Old Covenant and New Covenant. Parang sinasabi ni Jesus dito, yung Old Covenant, mayroong dugo, pero ito ay dugo ng tupa, dugo ng hayop. May tipan. Pero sinasabi ko sa inyo ngayon, parang sinasabi ni Jesus, nagpapatuloy pa rin ang tipan. Pero this time, it's a different na tipan. Ibang klaseng tipan. Dahil ang tipan ngayon ay hindi na base sa dugo ng hayop, kundi ito ay base mismo sa aking dugo. Yung dalawa na si Judas at si Pedro ay magbe-betray. Pero ako, hanggang ngayon, ipagpapatuloy ko pa rin ang tipan. Nakuha niyo ibig sabihin? Nakuha ko ba niya? Nakuha ko ba niya? Merong nangyaring tipan ang Diyos. At ang sinasabi ng Panginoon hanggang ngayon, I am ready to fulfill kung ano man yung tipan na napagkasunduan ng Diyos. Now, ito ay isang bagay na napakahalaga dahil tingnan niyo yung Mark 14:24, and he said to them, this is my blood which is poured out for many. At hindi na bibigyan pansin yung salitang covenant. Okay? Kaya ang communion ay napakasagradong gawain. Ang communion ay sagradong gawain. It is not for everybody. Dahil pag ikaw ay gumagamit, umiinom yung grapes, juice, at saka yung tinapay, ito ay para lang sa dalawang party na nagkakasunduan. Nakuha niyo ibig sabihin? Dahil pinapakita dito ni Mark na hindi pwede na you are taking communion, but on the other hand, you will betray Jesus. Yun ang sinasabi ni Mark. Hindi ko sinasabi ni Mark. Ano yun? Yung pag-ayaw mo na o pag may problema na, aalis na? Ang sabi ni Peter,
Handa akong mamatay para sa inyo. Hindi ko kayo iiwan. Iiwan kayo ng iba, pero kayo, hindi ko kayo iiwan. Pero sabi ng Panginoon, i-betray mo ko. Kaya ang communion ay hindi para sa lahat. Ito ay para lang sa dalawang nagkakasunduang partido. At ang Diyos ay very particular sa ganito. Kaya masasabi po natin, next slide, Jesus as the covenant-keeping Messiah. Merong betrayal of trust sa una. Sa pangalawa, may betrayal of trust pa rin. But Jesus is still the covenant-keeping Messiah. Parang sinasabi ng Panginoon na tuloy pa rin ang aking katapatan sa napagkasunduang pangako. Tuloy pa rin. Okay? Hindi ito basta-basta mauunawaan ng marami. Ang Christian life is a life of covenant. Ang Christian life is a life of commitment until the end. Hindi yung kapag meron ng problema, collapse na. Yung Christian life ay hindi para sa lahat. Ang Christian life ay hindi para sa lahat. It's only for those who have a commitment to the covenant of God. Sino po sa inyo yung magpapatuloy para sa Panginoon? Sino po sa inyo yung mayroong commitment sa relationship with God? Panginoon, alam ko mahirap, pero magpapatuloy ako. Panginoon, alam ko may alok ang mundo, pero magpapatuloy ako. Panginoon, may sakit yung asawa ko, pero Panginoon, mahirap, pero magpapatuloy ako. Panginoon, may pressure ako, may stress ako, pero magpapatuloy ako. Ako man yung ibig sabihin, kailan mo ba? Ang Christian life ay hindi para sa lahat. It's only for those who are, you have decided for themselves na ako ay magpapatuloy sa Panginoon. Kaya po, in that sense, nabigyan natin ng diin, nabigyan natin ng bigat doong salitang covenant. May makikita pa rin tayong mga discouragement. Meron pa rin tayong makikita mga pagsubok sa ating mga buhay. Pero, ano sasabihin ni Jesus? I will be faithful to my covenant with you. I will be faithful to my covenant to my people. To my people. Okay. So, ang pamagat po ng ating tema, ngayon pa pala po sasabihin yung tema. Tingnan po ninyo yung tema natin. Ang tema po natin is Covenant Theology. Covenant Theology. Yan po ang tema natin. Hindi po yan pamagat ng ating turo ngayon, pero yan po yung tema natin for the whole month. Covenant Theology and how this theology can affect all of us. Okay? So ito po ay usually pinag-aaral sa Bible School, pero nung tinitrace ko yung pinakadulo nito, talagang meron tong kaugnayan sa church. Meron tong kaugnayan sa ating pananampalataya. At yun ang ating goal. Covenant theology, ito yung covenant na ginawa ng Diyos throughout the history. At yun ang pag-aaral natin next week. Pero, ang ating topic for today is understanding covenant theology. Understanding covenant theology, terminologies, and kinds. Okay. So, handa na po tayong makinig. Ano po? Okay. Ano po yung covenant theology? Sige po. Next slide. Ang covenant theology is an approach to biblical interpretation. So, may kinalaman to kung paano mo titingnan yung Bible. Okay?
At sabi nito, that appreciate the importance of covenants for understanding divine human relationship. So, dito sa pag-aaral natin ng covenant theology, bukod sa kung paano mo titingnan yung Bible, ay pinapakita nito na maunawaan natin lahat sa pamamagitan ng pag-aaral ng covenant kung ano yung divine relationship between God and man. At ang pinakadulo ay yung pagkakakilala kung sino si Kristo. Okay? Kung sino si Kristo. Ang Bible po ay, bagamat ang Bible po ay maraming sumulat, iba-ibang istorya, iba-ibang mga kwento ng iba't ibang mga tao sa iba't ibang mga panahon, but this is just a one story. One story. At ang pinaka-sentro po nito ay walang iba kundi yung kamatayan ni Kristo at yung kanyang muling pagkabuhay. Yun ang pinaka-center of gravity ng Bible. Yung kamatayan ni Kristo at yung kanyang muling pagkabuhay. Yun. Okay po ba yan? Okay po ba yan? Okay? Dahil ang lahat ng nangyari, ang tawag po doon sa Bible, sa ating pinag-aaralan ay yung covenant of redemption. Ito pong Biblia na ito, iba-iba siya ng kwento, pero iisa lang ang pinatutunguhan. Iisa lang ang kumbaga, iba-ibang karsada, pero iisa lang yung pupuntahan. At walang iba kundi yung kay Kristo. Okay? At ang sabi nga dyan sa next slide, ang sabi dito sa next slide, tingnan po. Okay? Mamaya na ito, yung unang isa, yung quotation. Ang sabi dito, isa pa, sorry. Ayan, the death and resurrection of Jesus Christ is the unifying interpretative center of the Scripture according to the Scripture. Base sa salita ng Diyos, ang pinaka-sentro ay walang iba kundi si Kristo. Okay? Now, ano yung tingnan natin yung information, pakibalik nga doon sa pinakita mo. Ang salita pong covenant sa Greek word, sa Hebrew word is brit. It appears 284 times. Yung salitang covenant, brit, ay 284 times na nag-appear sa Old Testament, meaning a formal, solemn agreement, pagkakasundo. And in the New Testament, diatiki, nag-appear siya ng 33 times. In other words, over 300 times na binigyang pansin ng salitang covenant. It's very important. Team. Mahalagang team. Okay? So, it is the story of redemption. Ang Bible ay istorya ng redemption. Wala itong ibang sinasabing mensahe kundi yung tungkol kay Kristo. Tingnan niyo yung ang Bible, ang Biblia, next slide. Ang Biblia ay isang libro tungkol kung sino ang Diyos, okay? Kung sino tayo, kung sino si Jesus, at ano ang ginagawa ng Diyos para tayo ibusin upang magkasundo tayo sa Kanya. Okay? Hindi ito ginagamit para gagamit ako ng pananampalataya para makuha ko yung gusto ko. Kasi gusto ko magkaroon ng sasakyan. Kaya gagamitin ko yung aking faith. I claim in Jesus' name. Magkakaroon ako ng bahay at lupa. Sana swertihin ako in Jesus' name. Gagamitin ko yung faith ko. That is not the use of the Bible. Ang Bible, ang gamit ng Bible, walang iba kundi para ipakita sa atin kung paano tayo tutubusin sa ating mga kasalanan. Naiiba lang ang pananaw ng tao tungkol sa salitang pananampalataya. Nagagamit nila ang pananampalataya para makuha nila kung ano yung gusto nila mula sa Diyos. Pupunta sila sa church dahil meron silang kailangan. Pupunta sila sa church kasi meron silang hiningi sa Panginoon. Not so with us. Hindi dapat sa atin. Amen. Kundi laging nakalagay sa ating kaisipan yung ating kasunduan para sa Panginoon.
You have a covenant with God. Ngayon po, meron tatlong klase ng covenant. Meron tatlong klase ng covenant. Number one, covenant of redemption. Covenant of redemption. Sa Latin, pactum salutis. Narinig niyo yung salitang salutis sa ating ordo salutis, order of salvation. Pero ngayon ay pactum salutis. Ibig sabihin, covenant of salvation, covenant of redemption. Yun ang unang klase ng covenant. At ito ay nakalagay sa Ephesians 1. Gusto ko pong buksan nyo ang inyong Bible sa Ephesians 1 because makikita natin kung ano yung covenant ng Panginoon from the beginning. First, Ephesians. Wala po yun sa PowerPoint. Efeso. Kayo po ba'y nakikinig pa hanggang ngayon? Okay. Efeso, chapter 1. Praise God. Verse 3. Simula sa verse 3. Okay? Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Take note, bago palikain ng sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Okay? Bago palikain ang sanlibutan, meron na siyang pinili ng mga tao upang maging Kanya dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Tingnan niyo. At upang tayo'y maging banal at walang pakintasan sa Kanyang harapan. Ano ang plano ng Panginoon bago palikain ang sanlibutan? Pumili siya ng mga tao at itong mga tao na ito ay magiging walang kapintasan o magiging banal sa Kanyang harapan. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa magitan ni Jesucristo ayon sa Kanyang layunin at kalooban. Sa gayon ay pupurihin ang kalwalatian ng Kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinibigay sa atin. Tingnan niyo rin. Verse 6. Balik tayo sa verse 6. Sa gayon. Okay? Sandali lang po. Tingin muna po sa ito. Bago pa palikain ng mundo, pumili siya ng mga tao para maging banal. Bago palikain ng mundo, bago po magsimula ang time, ay nakikita ng Panginoon, meron siyang mga grupo ng tao, partikular na grupo ng tao, na itong mga tao na ito yung kanyang gagawing mga banal, mga banal sa harapan ng Diyos. Dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Okay? Pero, tingnan po ninyo, kung merong purpose ng Diyos, ano yung purpose niya? Para yung mga tao na Kanyang pinili. Sundan po ninyo, para yung mga tao na pinili niya bago palikain ang mundo, itong mga tao na to, ang goal ay maging holy before God. Yun ang kanyang goal. Pero merong pang greater goal ng Panginoon kung bakit niya gagawin yun. Tingnan niyo yung verse 6. Tingnan niyo yung Bible nyo. Sa gayon, ay pupurihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob. Ano sabi doon? Sa gayon, pupurihin ang kaluwalhatian, the praise of His glory, of His grace. Yung grace ng Panginoon, yung glory ng Panginoon ay mapapakanan. That's the more glorious goal ng Panginoon. Through these people,
magiging righteous sila before God's sight. That's the goal. Pero meron pang mas mataas na goal. So that, para ang kapurihan ay para sa kaluwalhatian ng Diyos dahil sa kanyang kagandahan mo. To the praise of His glory. Ibig sabihin, meron talagang ine-expect ang Panginoon sa mga grupo ng mga tao na ito na kanyang pinili. They will glorify God. They will glorify the glorious God in their lives. Okay? Yan po yung kanyang plan. The salvation of the elect was God's intention from the very beginning of creation that cannot be doubted. Okay? Next, yun po yung covenant of redemption. Number 2, covenant of works. Yung covenant of works ay nakalagay sa Genesis chapter 2 verse 16 and 17. Huwag na niyong basahin. Sasabihin ko na lang. Pero sabi doon, makakain mo lahat, sabi kay Adan at Eva, makakain mo lahat ng mga bunga na to, huwag lang yun. Huwag na huwag yung kakainin nyo dahil ano mangyayari? You will die. So, pero pag hindi na kinain, ano mangyayari? They will live. Diba? So, merong covenant of works. Yung covenant of works, kapag sumunod ka sa Panginoon, you will live. You have life. Okay? Pero pag hindi ka sumunod sa Panginoon, you will die. Yun ang covenant of works. Okay? Meron tayong particular na nilagay dito sa Deuteronomy chapter 10 verse 12. Meron ba dyan? Deuteronomy chapter 10 verse 12. Wala. Okay, tingnan natin. Deuteronomy chapter 10 verse 12. Verse 12. Tulungan tayo ng Panginoon. Bayang Israel, ano ba ang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya ay igalang niyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran siya ng buong puso at kaluluwa, at tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin. Ito rin naman ay para sa inyo kabutihan. Okay, verse 14. Ang pinakamataas na langit, ang daigdig at ang lahat ng narito ay kay Yahweh. Ngunit sa laki ng pag-ibig niya sa inyong mga ninuno. Okay, covenant? Dahil sa kanyang pag-ibig sa inyong mga ninuno. Ibig sabihin, mayroong umiral na pag-ibig sa mga ninuno ng Israel. At ang sabi rito, kayong lahi nila ay pinili niya sa gitna ng maraming bansa. Kaya nga, maging masunurin kayo, ngayon, at huwag maging matigas ang inyong ulo. Sapagkat si Yahweh, ang inyong Diyos, ay Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng Panginoon, makapangyarihan at kakilakilabot, walang itinatangi at hindi, masusuhulan. Iba yung Diyos na pinapakilala ni Moses. Mahalin niyo siya, paglingkuran niyo siya ng buong puso, tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin. Okay? Kayo kanyang pinili. Sa dami ng mga bansa, kayo ang kanyang pinili. Matakot kayo sa Panginoon. Covenant of works, kapag susunod kayo, kung pagtutuparin niyo, verse 13, at kung tutuparin ninyo ang kanyang mga itutunin, ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. Covenant of works. You will live, kapag sumunod ka, you will die, pag nag-disobey ka. Covenant of works. Leviticus 26:14. Okay? Basahin ko na lang. Ngunit kung hindi kayo makikinig sa akin at hindi tutuparin ang mga utos ko, kung tatanggihan nyo ang aking mga tuntunin at kautusan, kaya't ayaw ninyong sundin ang mga ito at sirain ninyo ang mga ginawa kong kasunduan sa inyo. Padadalhan ko kayo ng mga sakulan.
Covenant of works. Pag hindi kayo sumunod, madadala mo kayo ng sakla. Pero merong salita doon. Yung salitang kasunduan. Sisirain ninyo ang ginawa kong kasunduan sa inyo. Verse 16, padadalan ko kayo ng mga sakuna. Kung sisirain niyo yung covenant of works, kung sisirain niyo yun, I will curse you. Covenant of works. Okay, maliwanag yun. Number 3, last, and covenant of grace. Sa covenant of grace, okay, tingnan niyo yung inyong Bible, Genesis chapter 3 verse 7. Genesis chapter 3, ito na po yung last. Genesis chapter 3 verse 7. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa nung sila'y kumain ng pinagbabawal na bunga. Matapos kumain, noon nila nalamang sila'y hubad. Ano yung pinag-usapan natin? Covenant of grace. Okay? Covenant of grace. Noon nila nalamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos. Sinong sila? Ewanadaan. Pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang pantakip sa kanilang katawan. Okay? Nung sila ay kumain, nalaman nilang sila ay nakakahiya o hubad, kaya tayo ay merong mga damit hanggang ngayon. Kasi it is a reminder na tayo talaga ay nag-disobey sa Panginoon. Kaya tayo nahihiya. Okay? Ano ginawa ni Eva at Adam? Nung naaramdaman nila hiya, yung shame, kumuha sila ng mga dahon at pinagdikit-dikit yun, pinahitahin yun, at ang nangyari, tinakpan nila yung kanilang mga kahubaran, kanilang kahubaran. Pero tingnan yung verse 21. Verse 21. Covenant of grace. Verse 21. Covenant of grace. 3 verse 21. Ano sabi ko? Ang mag-asawa ay ginawa niya. Sino niya? Ang Diyos. Ang mag-asawa ay ginawa niya ng damit na yari sa balat ng hayop. Pumatay ang Diyos ng hayop, at yung pinakabalat ng hayop, yun ang pinantakip sa kaubaran ni Eva. Tingnan niyo na, meron silang ginawang paraan, ng sarili nilang paraan para matakpan yung kanilang kahiyan. Ano yung ginamit nila? Dahon. Pero hindi tama yun sa harapan ng Panginoon. Sarili niyong paraan yun. Meron akong much better na paraan. Papatay ako ng hayop at yun ang magiging pantakip niyo sa inyong kahiyan. Covenant of grace. Ano po ang ibig sabihin nun? Merong solusyon ng Panginoon sa kanilang kahubaran, sa kanilang ginawang kasalanan. At yung covenant of grace na yun, sa Genesis pa lang, napoforesee na ng Diyos na isang araw, gagawa siya ng final solution para sa kahihiyan ng tao. Nakuha yun? At walang iba yun, kundi yung kanyang covenant na base sa kanyang sariling dugo. Covenant of grace. Covenant of grace. Merong solusyon ng tao na pilit na ginagawang solusyon para sa kanyang sarili, pero may ibang solusyon ng Panginoon. Doon pa lang pinapakita na ng Diyos na one day I will make a better covenant that is not based sa dugo ng hayop o sa paraan ng tao, kundi I will make a covenant sa pagitan ng aking sarili. That's the introduction of the covenant theology. Ibig ko sabihin, mga kapatid, sa ating pagtatapos, at tutuloy natin next time, hindi ba natin pupurihin yung praise, maganda yung English, pwedeng mahirap yung praise, hindi ko na-pwede. Sa aking conclusion, mga kapatid, meron po ba tayo natutunan? At yung natutunan natin ay we will na-appreciate natin na yes, God is still faithful.
sa kanyang covenant. Meron siyang covenant nun, hindi niya i-betray yung kanyang covenant. Tayong tao, magbe-betray or makakalimot sa Panginoon, lalayo sa Panginoon, but He is a God-keeping covenant God. At binasa ko na to sa inyo kanina, pero gusto ko lang bigyan ng emphasis ito. Dahil pag ito na-miss natin, Ephesians 1, sabi dito, pumili siya ng mga tao before the creation of the world. Bago palikain si Eva at Adan, pumili na siya, I will choose 8 people. Pipili siya ng mga tao na ang goal ay magiging banal. Pero tingnan niyo yung sa English, maganda yung sa English. Sabi dito, pero meron siyang higher goal. Ang sabi dito, to the praise of His glorious grace. To the praise of His glorious grace. Yung mga tao na to, na kanyang pinili, makinig po, hindi to ma-appreciate ng mga tao na wala sa Panginoon. Kung hindi ka pinili ng Panginoon, you will not appreciate this. Pero sa mga taong pinili ng Panginoon, sabi dito, to the praise of His glorious grace. Ma-appreciate. Ang makaka-appreciate lang, ang makakapagpuri lang ng glorious grace ng Panginoon ay walang iba kundi yung mga taong kanyang pinili. And these people, ito yung mga tao na kanyang pinili, ito yung meron siyang covenant, everlasting covenant to these people. Meron siyang everlasting covenant. Meron siyang walang hanggang katapatan sa parang sinasabi ng Panginoon, isinusumpa ko, pinapangako ko. This is based on my blood, on my own blood. Kaya nga po mga kapatid, ang Bible talaga hindi nakadesign para maging mabait ang tao. Ang Bible nakadesign para magbago ang tao. Para magbago ang tao. Kasi kung magiging mabait lang, pwede yung kabaitan ay pangtakip lang. Pero yung pagbabago, nagre-reflect talaga yan. Kaya po sa atin pong pinag-uusapan, we must praise and we should praise the glory of His grace. Panginoon, salamat sa iyong kagandahan loob. Purihin ang kagandahan loob. Kung hindi mo ibinigay ang buhay, kung hindi binigay ng Panginoon sa kanyang buhay, wala tayong ni katiting na pag-asa. Pero dahil sa kanyang kagandahan loob, to the praise of His glory, para parangalan mo ang kagandahan loob ng Diyos. Just imagine, para parangalan mo ang kagandahan loob ng Diyos. At ang kagandahan loob ng Diyos ay ano? Yung hindi tayo mapahamak, hindi tayo mapunta ng impyerno, kundi tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kay Kristo. Kaya lang, kumbaga, this preaching is foolishness to the world. Wala akong panahon dyan ng Bible. Wala akong panahon dyan. This is foolishness to the world. Pero sabi nga ni Pablo, pero ito ay kapangyarihan para sa mga mananampalataya, sa mga sumasampalataya. That is just the introduction ng Covenant Theology. Next Sunday, ipapapatuloy po natin yung part 2 ng understanding ng Covenant. Tayo po ay pumalakpak para sa palakpakan po natin na galing sa ating mga puso yung kagandahan ng Panginoon.
Bago po tayo manalangin, meron lang ba akong babasahin sa aklat ng Lucas 22 at hindi ko po alam na related dito kanina sa itinuro sa ating pastor. Dito po sa Lucas 22, chapter 22, verses 14 to 20, sabi po dito, nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, matagal ko nang hinahangad na makasalo kayo sa hapunang Pangpaswa na ito bago ako magdusa. Hanggang doon na lang po, pero ang kwento po nito ay karugtong kanina sinabi ni Pastor na bago po ito mangyari, ang mga punong pari po at mga tagapagpuro ng kautusan ay humahanap po sila ng paraan paano madadakip at maipapapatay si Jesus. At dito po nakipagkasundo po si Judas kung paano po darakpin si Jesus. At kaya po yung binigyan po rito ng pansin yung sinabi po ni Jesus na dumulog si Jesus kasama ang mga alagad at sinabing, nagagalak ako na makasama kayo sa hapunang ito bago ako maghihirap. Alam po ni Jesus nung kakaharapin niya. At doon po sa dulo nito, yung sinabi po na sa verse 21, ngunit kasalo ko rito ang magtataksil sa akin. Hindi naman po tayo si Judas, pero tayo po ay mga nakakilala na sa Panginoon. Alam natin kung ano ang kapangyarihan ng dugo ni Jesus, kung bakit natin ito ginagawa. Kanina po, sinabi po na siyasatin o examine natin ang ating mga sarili. Kasi po, ito yung pledge natin o covenant sa Panginoon na pinipili na natin magbago at patuloy na magbago sa ating pamumuhay everyday, no matter what. Paano natin pinipili yung kapangyarihan ng dugo ni Kristo para doon sa kapatawaran ng ating mga kasalanan? Dito po ay walang idea yung mga alagad na ito na yung huling pagkakataon na makakasalo nila si Jesus. At sabi nga po, itinatag ni Jesus ang isang bagong tipan para sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo na sinasagisag ng tinapay at alak. Ang tinapay at alak ay kumakatawan sa katawan at dugo ni Jesus, isang hain para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Ama, sa kagandahang loob mo nang ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At sa oras na ito, Panginoon, bilang pag-alaala namin ang ginawa ni Jesus para sa kaligtasang tinatamasa namin ngayon. Iinom kami ng alak na ito, kakain kami ng tinapay na ito, dahil pinapahalaga namin yung covenant na iniwan mo sa amin. Ito yung bagong tipan na iniwan mo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Panginoon, bigyan mo kami ng malalim na dahilan. Bakit namin pinipili na sumunod, hanapin at pagsikapan na mabuhay para sa iyong katuwiran? Dahil ayaw namin maging katulad ni Judas. Hindi ka ba namin ipatakip at ipapatay? Pero kung binibigyan namin ng dungis ang iyong pangalan sa mga taong nakakakita sa amin, sa araw-araw, kung paano namin ipinamumuhay ang iyong mga salita, doon, Panginoon, hinahama ka nila. At yun, Panginoon, yung bibigyan namin ng mahalaga sa oras na ito. Inaalala namin ang iyong kamatayan sa krus. Nagpapasalamat kami sa kagandahang loob ng Ama. Kahit ito yung paghihirap ng iyong anak para sa amin. Kaya po sa umagang ito, Panginoon, kung nasumpungan mo po na kami ay
humarap sa iyo ng merong karumihan. Patuloy kami nagpapalinis. Patuloy namin pipiliin at pagsisikapan, O Diyos, na hanapin ang iyong katuwiran, hanapin ang iyong kabanalan. Mabigyan ka namin ng kaluguran sa aming ginagawa sa araw-araw. At sa umagang ito, sama-sama po kami magpapasalamat, kakain at iinom kami bilang sama-sama at kabahagi, Panginoon, sa pag-alaala ng iyong ginawa, dahil pinatitibay mo po ang iyong iglesia sa ginagawa namin ito. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy na ikaw ang mapapurihan, maparangalan at mawalhati sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin, in Jesus' mighty name. Amen. Ating kong kainin, sabay-sabay natin kainin ang ating mga tinapay at inumin ang bread.